At sa puntong ito, talagang confirmed na sinungaling ang COA. Oo naman, napakasinungaling talaga niyan. Halos lahat ng naging testigo dyan, mga isa, puro sinungaling. Testimonya ay Yung si nanggaling Vice sa prosecutor. President Sara Duterte lamang daw ang Lalo si tanging Matibag. Vice President na mayroong Good talaga confidential sinungaling. funds. Ngunit ngayong Oh, diba? araw, Huli ka talaga. na si Atty. Michael Huli ka ang sinungalingan mo, dokumentong attorney ka pa naman din. nagpapatunay na nagkaroon din ng confidential funds ang Office of the Vice President Tama. noong 2014. Kitang-kita talaga kung sino yung lumalamang sa laban at kung sino yung nag-iimbento lang ng mga sinasabi at kung sino yung nagsisinungaling. Huling-huli naman sila mga insan, pero denial nga sila. Basta focus lang sila dun sa goal nila na hindi, kailangan natin sirain to. Kailangan natin mapabagsak si VP Sara Duterte. Andyan na tayo. Pangatawanan na natin tong kasinungalingan na to dahil sanay tayo dito. Parang nga na tayo nasa isip ng mga kampo ng anti-Duterte, mga insan Di ba? Lalo na yung mga buhayang politiko. Nagalita tayo sa mga Duterte, lalo kay VP Sara. Siyempre nga naman, kapag si VP Sara ang namuno, yari na talaga sila. Mawawalan na sila ng luho sa buhay. Mawawalan na sila ng limpak-limpak na salapi sa kanilang mga wallet. So yan mga insan, reaction insan po muling nagbabalik. Maulang araw sa atin mga insan, no? May bagyo po kasi, no? Sana hindi masyadong maingay yung background natin. Kasi talagang malakas talaga ang ulan. Mga insan, at ingat kayo baka rin kayo ng baha saan man lugar ninyo na medyo nagbabaha. Dahil alam naman po natin, nakurap ang ating flood control. Yung mga proyekto para sa flood control naibulsa. Mga insan, naibulsa na. Wala po tayong flood control project ngayon. Kung meron man, tenga. At kung meron man tapos, substandard naman, daming nasisira. Mga insan. So, ito pag-usapan natin, confirm na natin, yung sa COA, napaamin na mga insan, naari talaga sila rito. At sila na rin mismo ang naglilinis kay VP Sara Duterte. Matindi talaga, mga insan, itong abogado ni VP Sara Duterte at paniguradong walang baho na hindi sisingaw sa klase ng pagtatanong nila. At kahit si Kapunan nagulat. Oy, wag mo sagutin yan. Grabe siya mga insan. At meron bang pagkakataon na tanong ni Kapunan, sagot niya rin. Wala pa gawa rin si Kapunan mga insan Pero syempre mga insan, palambing ulit, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-share nyo na rin itong video na to para mas marami pang makapanood at mas marami pa tayong mamulat yung mga mata. Marami kasi dyang nagbubulag-bulagan at masyado silang napaikot nitong mga bayarang vlogger na to mga insan. Tayo dito pawang katotohanan ang ilalabas natin. Sila naman pawang binabayaran ang nilalabas nilang kasinungalingan. Yes! Magkaiba po yan mga insan. Iba yung vlogger nilalabas yung katotohanan kaysa doon sa mga vlogger na puro kasinungalingan ang pinaglalabas nila. Kasi magaling silang magbaliktad ng sitwasyon at lagi nilang sinasabi na mo yun, yung mga bibis vlogger na yun. Pero sa katotohanan, sila naman pala yung binabayaran. Ito naman dyan. Simulan na natin to. Idol Robin Sweet, pasok! At sa puntong ito, talagang confirmed na sinungaling ang COA. Oo naman, napakasinungaling talaga niyan. Halos lahat ng naging testigo dyan, mga isa, puro sinungaling. Testimonya ay yung si nanggaling Vice sa prosecutor. President Sara Duterte lamang daw ang Lalo si tanging Matibag. Vice President na mayroong Good talaga confidential funds. Ngunit ngayong diba? araw, Huli ka talaga. na si Atty. Michael Huli ka sinungalingan mo, attorney ka pa naman din. Nagpapatunay na nagkaroon din ng confidential funds ang Office of the Vice President Tama. noong 2014 nang matalong siya ni Atty. Michael Powa na kung talaga ba na si Vice President Sara lamang ang tanging Vice Presidente na mayroong confidential funds simula nang maupo ito bilang COA auditor Listado agad siya, mga insan, September nga daw.
nang magsimula na maupo bilang COA auditor itong si Attorney Wamil. Ngunit yung confidential funds ni dating Vice President Jejomar Binay ay noon ding 2014, ngunit December. So December pala. si Attorney Wamil na Eh, yun na din tayo sana. At dito, December pala, 2014 ipinamalas pa rin ni Attorney Michael. Michael Powa ang kanyang galing. Napalabas niya na nagsinungaling si Attorney Wamil, ang witness ng Oh. prosecution team. Panoorin natin ang video na ito. Correct? Yes, sir. You passed the bar. Galing talaga ni Atty. Powa eh. 2023. 2023. Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the Yung kamukha sa artista, mga insan. funds. Is that correct? Hindi Naalala po ko din siya. kasi ako lang po yung nag-evaluate nung So, character actor rin mga Ay, insan ikaw eh. mismo. Siya lang alone. Evaluate ng documents. Mukha niya. Yes po, sir. Kapatid niya kaya yun. So, maintindihan lang namin how ICFAO Mukha niya na pero conducts its alam audit. kung kapatid yun. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. okay. And do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted? We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015. Nilano na siya, nilalaro na siya. Sige. Basically, what you're saying is Tatanong you base your yung audit bigla. on the documents submitted to you, not just by DepEd or OPP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents, if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct, thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OBP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments. Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff. Pero kayo po, in your Ano talaga silang mga pagkaganyan na sinungaling naman. Parang Yes po. wala nang kredibilidad They din. are Di compliant ba? with the requirements. Na maging witness pa Now, nila. when you evaluated these documents, nakita nyo po ba doon kung sino ang Ano kaya mga reaction nila sa meeting ng mga funds for OBP for the fourth quarter? talo na naman tayo mga ano. Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si ASEC Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OBP confidential funds for 20. Aspal ng ulan mga insan. Kung sino ang nag-approve ng grant. Sana yung naririnig nyo pa rin ang ating ginagawa. Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, Lalabas siya na yung pera na yun eh galing lang din sa ICFAO bilang sa Vice presidente. President ang na-audit nyo pagdating Sa pondo ng presidente. Alam niyo po yun. Yes po. At ang sagot niyo po ay isa lang si Vice President Sara Duterte, the respondent. Yari. Tama po ba? Eh di dapat imbestigahan din yung pinag-ugatan ng pondo na yun. Di ba? Insan. November 2014. Yes po, sir. Tama po. And you were asked bakit si Vice President lang. Yan, bakit? Bakit Vice President lang? Po, kasi since you assume siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since Siya lang daw. Ayun na, yata yung dokumento mga insan, mapakita na Now, kayo. I'm showing you a document. Yan na yun mga insan. The witness, Your Honor. Siya lang ang presidente, siya lang ang BC na may may Showing you a document. confidential O, ito ngayon. Sino to? So these are I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management. Entitled Tabahang Special attorney, Release Order, dated. Pangalan nito, Ito, wala po attorney sa o ano? document, no? December 22, 2014. Nakita niyo po yan? Kung meron man mga insan kung meron ng bayad to, magkano kaya binabayad sa kanila mga insan? Kung bayad sila mga insan Fiscal year 2014. itong mga testigo ng prosecutor
Yes, sir. ng prosecution. And noong December Kung bayad sila, 22, magkano kaya 2014, binabayad? nasa ICFAO Tingin nyo kaya mga tama po minsan? ba? Tama. Mahina kaya ano dyan, 10 million? O baka sobra pa? Tingin nyo? Date of issue, December 22. Oo, ang ganyan. Kasi kung kredibilidad mo nakataya, malamang 100 million yan, At 50 hindi po million, si 100 Vice million, President mga Sara ganun siguro. Duterte ang Vice President ng mga panahon na yan. Tama po ba? Yes, po. Pero Ganun pagkatao. That's the question to ICFAO actually because yun po yung Huli ka. Yan. Ganun po. Huli ka ni Atty. Office of the Pua. Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Nagtanong. Wala, ba't may ganito pala? You confirm. Diba? But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted Hindi ka lang aware. to put that on record because Sakto sa screen. Hindi daw aware. na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. Hindi, for the record. Remark, we just came upon this document yesterday. Patay ka. The statements Talaga. were made. Distado. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-167-DE. -OVP. let it be so, Mark. Thank you, Your Honors. O yari, namarkahan na. Oh, ayan, confirm na ha. Oh, meron daw na confidential funds si dating Vice President Jejomar Binay na Huli! itong auditor na ito ng COA na si Atty. Huli! Kaya nga Ang lang, kasinungalingan. nakakatawa kasi nagtanong siya kay Atty. Michael Poa. Ang tanong ni Atty. Michael Poa, na-liquidate ba ito? Tapos ibinalik niya yung tanong kay Atty. Michael Poa. Di ba kalokohan? Nandun na siya sa pwesto noon. Kaya nga eh. Ikaw yung tinanong, ibabalikin talaga. Ikaw yung kowa eh. O hindi. Di ba? Huling-huli ang pagsinungaling. Talagang napaka-selective lamang ng prosecution na ito. Ng witness. Talagang tinitiin nila si VP Sara. O eto, nagbulgaran na. Totoong meron ding confidential funds noon ng dating Vice President Jejomar Binay. Hindi nga lang isinama ni Atty. Wamil. Talagang si Vice President Sara Oo, lamang talagang selected lang talaga eh. Focus lang tayo kay VP Sara. Tanong, niliquidate din pa ito. Eh di ba trabaho nyo yan? Oh, dapat alam nyo yan. Niliquidate din ba Naandun ito? ka naman sa pwesto noong September 2014. Itong confidential funds ni dating Oo, Vice September President Jejomar 2014 Binay siyang pumasok. ay ito lamang December naman yung sa So, mas confidential nauna fund kang ni, na- yan, ni kaysa Jejomar sa Binay. naging saro Parang ng kay VP Sara confidential Duterte lang, funds December lang ni din Jejomar ibibigay. Kailangan Binay. maubos Ano na to, January. ano Kailangan na lang, maano Atty. na. Wamil, na hindi mo alam na 11 merong days din kaya, confidential kaya funds hindi si nagastos Binay. mga insan. Kaya hindi O ngayon, nagastos. nasaksihan ng taong bayan. Hindi lahat pala naubos kung gaano ni Jejomar kasinungaling Binay ang kasi witness ng gahol na rin sa oras. prosecution team. Madiin lamang Naibalik pa- kaya si naibalik Vice yung President ibang Sara. pera sa Ayan, hindi nyo kasi confidential. pinag-iisipan. Yung mga testimonya, Oo, naka-take oath pa naman wala kayo. kasi, hindi- Under oath kayo. Ayaw mo gayahin si Tapos Matibag, yung mga meeting sinabi muna ay kasi bago napakasinungaling. sumalang Wala. dyan. Supply na naman ng script ng prosecution team. Kitang-kita naman eh, kaya hindi kinakabahan ng defense team kasi alam nila na ganito ang kalalabasan ng alam mga na witness nila eh. ng prosecution. Eh parang kada araw-araw na lamang na magiging impeachment trial ay supply lagi ang Wala, prosecution oo, team. wala So, talagang malinawag ano eh. din napanood. Wala silang Nakapag-present pinapanalong pa ng ano eh, ebidensya laban, si Atty. ang Michael prosecutor Poa na to. ng pagkakaroon Ang ng prosecution pala. confidential funds noong Vice President pa si Jejomar Binay. So ngayong araw talagang lamang na naman ang prosecution team. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Yan yun na. Mag-iwan ng comment at tagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Ang magiging problema lang natin dyan mga insan, kasi syempre, gibi naman yan, gibi naman yan, ewan ko ba sa mga anti-Duterte, bulag-bulagan pa rin sila at lagi sinasabi nila, lampaso ang depensa sa testigo ng prosecution. Kahit sa katotohanan, alam mo naman, at kitang-kita talaga,
kung sino yung lumalamang sa laban at kung sino yung nag-iimbento lang ng mga sinasabi at kung sino yung nagsisinungaling. Huling-huli naman sila mga insan, pero denial nga sila. Basta focus lang sila dun sa goal nila na hindi, kailangan natin sirain to. Kailangan natin mapabagsak si VP Sara Duterte. Andyan na tayo. Pangatawanan na natin tong kasinungalingan na to dahil sanay tayo dito. Oh, diba? Parang nga na tayo nasa isip ng mga kampo ng anti-Duterte, mga insan Di ba? Lalo na yung mga buhayang politiko. Nagalita tayo sa mga Duterte, lalo kay VP Sara. Siyempre nga naman, kapag si VP Sara ang namuno, yari na talaga sila. Mawawalan na sila ng luho sa buhay. Mawawalan na sila ng limpak-limpak na salapi sa kanilang mga wallet, sa kanilang mga ATM. Hindi na nila magagawa yung kanilang marangyang pamumuhay. Di ba? Kaya kailangan nilang pigilan si VP Sara Duterte kahit na anong mangyari. Kahit na magmukhang ewan yung kanilang istigo, gagawin pa rin nila yan, mga insan. So ito nga kinakatakutan ng karamihan at marami na rin ako na mabasa dyan, mga insan. So kahit daw anong ganda nung ipapakita ng depensa ni VP Sara Duterte, at the end, at sa katapusan, o kahit kalalabasan, ganun, hindi natin sa English, mga insan still, magiging pa rin daw, may impeach pa rin daw si VP Sara Duterte kasi nga butuhan. Kaya doon daw talaga kukunin yan sa butuhan. Kasi di ba, 16 nga babawasan nila daw. Gusto nilang gawin 13 na lang yung bumoto. Hindi na pwedeng bumoto yung mga nakakulong. Ganon na yung mga insan. Pabababain nila ng gusto makakuha. So kahit na daw manalo man si VP Sara Duterte dyan, sa butuhan, talo pa rin. Kumbaga nasusulat na yung kalalabasan ng impeachment na yan, mga insan. Di ba? Parang gano'n yung mga insan. Pero, siyempre, kumpiyansa tayo dyan na hindi magpapatinag yung mga ilang senator dyan. Dahil pag ginawa nila yan, mga insan, at bumase sila at bumoto sila base sa tawag ng datong, sa tawag ng pwestuhan, alam na nila ang kalalabasan yan sa susunod na pagtakbo nila, mga insan. Baka kung saan silang lugar magpunta, maparehas sila kay BBM na pagmumurahin sila. Di ba? Mga insan. Kasi kitang-kita mo naman Kitang-kita ngayon sa tinatakbo ng hearing kung ano yung katotohanan at kung sino yung yamado at sino yung pinagbibintangan lang at sino yung nagsisinungaling. Di ba, mga insan? Kitang-kita naman natin yan. Hindi na nila kayang i-deny dahil nasa camera na, nasa video na mismo ang mga ebidensya. Di ba? Litaw na yan, mga insan. Nakadepende na lang yan sa pag-iisip nung nanonood kung paano niya tatanggapin yun. Kung denial pa rin siya, na lamadong-lamado at lamang na lamang si VP Sara Duterte, wala na tayong magagawa dyan. Dahil sabi nga ng isang content creator, vlogger, mga insan na napanood ko sa Facebook, ang mga ululistang tanso daw ng mga supporters ay langaw yan. Diba? At ang mga DDS naman daw ay mga bubuyog. Na kahit daw anong paintindi ng mga DDS na mga bubuyog na masarap ang honey, mas pinipiliin pa rin daw ng mga langaw na ululistang tanso, pinklawat na yan. Ang satay. Dahil para sa kanila, yun daw yung masarap. Sige lang, mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Hindi ko makalimutan talaga yung vlogger. Malupit yun. Paalam po, mga insan, at ingat po kayo palagi. Subscribe kayo, ha.